What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again, nagbabalik. At ngayong araw guys ay meron akong good news sa inyo. Unang-una ay napablessing na natin itong ating Ranger 150. Tapos alam nyo ba guys, yung nag-blessing dito sa ating motor si Father Benji, yung sikat na pare, or di naman sikat, kilalang kilala at favorite talaga namin na pare dun sa Green Gate kasi nga magaling siya magmisa talagang tagos lagi sa puso yung mga sinasabi niya, yung mga sermon niya. Kaya naman nung nakita namin na siya yung magbe-bless dito sa motor, tuwan-tuwa talaga ako. Syempre iba din kasi yung feeling, nagkakaroon ka ng confidence kahit papano, nagkakaroon ka ng kapayapaan na masasabi mo na gagabayan ka at poproteksyonan ka sa bawat biyahe kapag napabless mo yung motor mo, di ba? Kahit papano mas mapapanatag tayo kung saan man tayo magpunta. Tapos ang pangalawa guys ay meron ng ORCR itong ating Ranger 150. Nakakatuwa guys dahil halos 3 weeks lang ang inabot, samantalang usually guys sa Hunter at sa Ranger 150 inaabot dati ng 2 to 3 months talaga bago magkaroon ng ORCR. May issue kasi to guys sa papel, parang nag-release sila ng mga units na wala pang clearance sa custom tsaka sa HPG, kaya tumatagal yung proseso sa LTO. Pero ngayon mukhang hindi na ganun ang kaso kasi ayun nga, 3 weeks lang ang inabot tapos meron na tayong ORCR. Kaya guys, may lalabas na natin siya. Grabe, sobrang excited talaga ako na mailabas to. Pero sa ngayon guys ay wala pa tayong long ride. Ngayon ay Sabado de Gloria. Meron tayong vlog nung nakaraan, Monday, Thursday nag-ride tayo pa Pampanga tapos nagbisita iglesia tayo. Pero mas mauuna ko pang i-upload tong video na to guys kasi alam ko marami naghihintay sa inyo ng updates dito sa ating Ranger 150. Bale nga pala guys, ayan, naglagay na tayo ng camera holder dito sa ating Ranger. Tapos meron na rin tayong cellphone holder dito. So yan pa lang naman ang ating nadagdag sa kanya. Tapos syempre yung ating temporary plate, naglagay na rin tayo ng temporary plate kasi nga meron na tayong ORCR. So ayun, bali ngayong araw ikot-ikot lang muna tayo. Samahan nyo lang ako, kwentuhan lang tayo sa mga magiging ganap natin in the future guys. At dahil nga guys napablessing na itong ating Ranger 150, oras na at mararapat na rin na bigyan na siya ng pangalan. Sa mga hindi po nakakaalam o mga bago dito sa ating channel, meron po akong tradisyon na sinusunod sa pagpapangalan ng aking mga alaga. At ang tradisyon na yon ay hanggat maaari yung ibibigay natin na pangalan ay related sa model o kaya naman ay sa kulay ng ating motor. Tapos bukod dun sa kailangan related sa model, ano ba yan? Yamete ko dasay. Ayun nga guys, bukod sa kailangan related sa model at kulay, dapat nag-e-end sa Y. At ano naman kaya ang ipapangalan natin dito sa ating Ranger 150? So kung itong ating TMX 125 Alpha na ang pangalan niya ay Timmy, kasi nga TMX. Tapos yung ating MIUI 125 na magenta, si Pinky, kasi nga magenta siya, self-explanatory. Actually guys, medyo nahirapan din ako mag-isip kasi kung sa Ranger, paano mo gagawin na nagtatapos siya sa white, diba? Alam naman, rangy. Pangit. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang Randy? As in parang Randy Santiago, kasi at least yung RAN andun pa rin, tinanggal mo lang yung GER tapos nilagyan ng DY. So dahil siya ay nabinyagan na guys, tatawagin natin siya mula ngayon na Randy. Bale ngayon pa lang mga kamambo, nag-iisip na ako ng mga possible na destination kung saan tayo susunod na mag-ride, susunod na magka-camp. So ngayon pala ay Sabado de Gloria, tapos bukas ay Linggo ng Pagkabuhay at bukas ay birthday ko. So bukas siguro magra-ride lang muna kami ni Mrs. Semi-long ride lang muna pa Batangas. Pero kung ako tatanungin, ilulup ko yun yung bale parang magiging Cavite Batangas siya. Iikutin natin pa Lemery, tapos pabalik ng Kaibiyang Tunnel, and then paikot ulit ng Gentry tsaka ng Imus. Pero ewan ko, malalaman natin kasi may kasama tayo Tapos syempre may konting salo-salo kami pagdating ng gabi, kaya hindi pa kami pwedeng mag long ride bukas kagad. Although yung pupuntahan naman sa Batangas medyo mahaba-habang biyahe na rin. Ito guys, ilang kilometers na ba tayo? 136, batang bata itong ating Ranger. Pero so far parang ano ba, masasabi ko bang lumiliksi na yung makina niya? Medyo
Hindi katulad nung nag walk around tayo, tsaka first ride impression, medyo malamya pa talaga eh. Ngayon kahit paano, may konting improvement sa acceleration. Parang mas may pitik, ganun. Sana pagkatapos pa break in, siguro mga after 1.5 or 2,000 kilometers, yun, mas umokay pa siya. Tsaka guys, pansin ko sa kanya yung ano niya pala, yung suspension niya, nabawasan na yung tigas sa likod. So habang ginagamit mo siya, totoo nga, mas lumalambot pa yung kanyang suspension. Mas malalaman pa natin yan sa mga susunod na araw, kasi yun nga, bukas may ride kami ni Mrs. Baka sakaling mas lumambot pa siya pagkatapos nung ride, lalo't meron kang angkas. Sarap, komportable gamitin, napaka-relax talaga, promise. Yung gulong mukhang makapit din naman, pero ayun, abangan nyo yung magiging next vlog natin, kasi ang daan natin nun sa Talisay guys, sobrang twisties dun, tapos may angkas pa tayo. Nga pala guys, yung charger niya ngayon ko lang nasubukan, gumagana naman, nagcha-charge naman yung ating cellphone. Eto, yung Type-C. Yung USB hindi ko pa natatry, pero pwede naman nating itry mamaya. Meron kasing nagpost sa FB group na yung sa kanya hindi gumagana, so baka isolated case lang yun. Baka magtaka pala kayo na bakit dalawa yung cellphone natin. Ito, na mention ko na yan dati. Sira kasi yung saksakan ng microphone ng ating GoPro. Nabagsak kasi dati to, nasira to. Linag ko rin yun nung napaayos ko siya, kaya hindi na siya masaksakan ng external mic. Ngayon, bakit hindi naman Bluetooth speaker ang gamit ko? Meron naman ako Bluetooth speaker, kaso parang nag-degrade na yung quality ng boses. Malalaman nyo yan dun sa next upload natin pagkatapos ng video na to, yung ride natin sa Pampanga na nagbisita iglesia tayo. Dun yung audio natin medyo pangit, kaya sabi ko hindi ko na muna gagamitin yung mic na yun. Bumalik ako dito sa wired na mic nung ating GoPro dati, nung hindi pa siya nasisira, and medyo okay naman. So ngayon guys, wala naman tayong specific na destination. Gusto ko lang talaga dito mag-ikot-ikot kasi maganda yung kalsada dito eh. Tapos dito kahit paano makakahataw tayo sa Daang Reyna. Let's go! Break in yarn. So kapag break in, dapat wag isasagad, wag magbababad sa mabilis. Taray, may soccer na pala dito, football. Ngayon ko lang nakita may naglalaro dito, tapos halos puro negro. Ayun nga, dapat kapag break in, sa mga newbie, sa mga hindi nakakaalam, wag nyong sobrang ibe-baby yung motor. Sabihin nyo, hanggang 60 ka lang, hanggang paano ka lang, takbo mo lang 40-60 lang, wag kang mag-80, wag may sasagad. Mali yun. Dapat kapag mag-break in ka, hahatawin mo saglit. Ayan. Tapos babalik ka sa normal speed, like 40, 60, 50 km per hour, ganun. Pero wag ka rin magbababad. So pwede mo siyang hatawin, wag lang babad. Pwede kang mabagal, wag lang din naman sobrang babad. Yun naman habang break-in period pa lang. Kasi syempre pag lagi naman tayong humahataw, malakas din sa gas yun. So ganun lang guys. Kung kayo ay kukuha ng kahit anong bagong motor, maliban na lang kapag sa mga 200cc pataas, o kaya mga big bike na, ibang usapan na yun. Pero kung sa mga 100 to 150cc, usually ganun lang talaga ang proper break-in. Mas gaganda ang takbo niyan in the long run kapag medyo hinahataw-hataw nyo rin. Basta wag lang muna ibababad. Ikot na tayo, wala naman palang matambayan dito. So kaya tayo pwede tumambay. Ayun, tambay tayo dun. Yun, may nakita akong silong. Ito, ayun oh.
Pwede na yan, tambay-tambay lang tayo dyan. Tingnan nyo naman guys. Ganda eh, no? Pogi. Wala akong masabi. Yun lang, kailangan talaga ng konting improvement sa panggilid niya. Pero katulad ng sinabi ko dun sa naging walk around and first ride review natin, minsan kailangan mo lang talagang kilalanin muna yung motor. Sa ngayon ako wala pa naman akong planong mag-upgrade o magpalit ng mga panggilid niya. Siguro after break-in. Tapos marami pa tayong pag-uusapan kapag nailayo na talaga natin to, katulad ng mga gas consumption niya, katulad ng mga compatible na parts. Kasi kahit naman sabihin ng kasa na meron tayong meron tayong parts niyan, maniniwala ba tayo doon? Siyempre tayo mga Pinoy, hahanap tayo ng mga compatible parts kung sakali. Ako guys, kaya hindi ako takot na kumuha nito kahit na aminin natin China bike siya. Halimbawa may masirang part, tayo seller naman ng mga motorcycle parts and accessories. Kaya ang gagawin natin, tayo mismo ang maghahanap ng mga compatible na pyesa kung sakali mang magkaroon ng issue itong si Randy. Pero so far, so good naman siya. Ang isa sa mga bagay na kinakainis ko dito sa kay Randy yung kanyang center stand. Hindi ko alam kung mali lang yung pagkakaanggulo, masyadong mahaba, or off center yung kanyang pwesto. Kasi wag mo lang makanti ng konti yung likod na part, o wag ka lang maglagay ng kahit anong gamit na may bigat, umaangat na kagad yung unahan. Minsan kahit walang laman yung top box, tas ganunin mo lang, umaangat na kagad yung unahan. Dito hindi, kasi palusong kasi tong kalsada na to. So kahit ganunin mo siya, hindi siya magi-stay na nakaangat yung unahan. Pero kapag nasa level ka lang, ganun. Kanina nga nilagay ko lang tong tumbler gumanon na siya kagad, wala pa tong ating bag. Kudos pala sa FKM at syempre sa SEC na rin, dahil ang ganda nung top box na free nila dito sa Ranger 150. Merong hawakan ng tumbler, which is napaka-importante. Ako isa yan sa mga main issue ko kapag bumabiyahe ng joyride gamit si Pinky, dahil yung top box niya walang ganyan. Ang ginagawa ko para hindi siya tumumba, ito wala kasi to yung luggage strap dito sa gitna, doon ko siya tinatali para manatili lang siyang nakatayo. Kasi kahit naman selyado yan, basta nakaganyan siya, medyo nagli-leak ng konti. Huwag na pala kayo magtaka kung bakit ganyang kulay niyan, kasi sa anak ko yan nasira na yung tumbler ko dati. Maalala ko nga pala mga kamambo, ang isang maganda rin sa motor na to, yung kanyang balanse kapag pinapatakbo mo na. Stable siya kahit sa low speed, kahit sa bumper to bumper na traffic. Alam mo yun, yung tipong sobrang bagal ng takbo mo, pero halos hindi mo kailangan magbaba ng paa, maliban na lang paghihinto na talaga Madaling lumiko, madaling mag U-turn. Alam niyo yung mga sharp na liko-liko, madali lang sa kanya. Kasi nga dahil na rin yun sa kanyang handlebar na malapad, tapos mataas pa. Pero alam nyo ang isang weird na bagay, nung una ko tong dinadrive, mga first few days, may naramdaman akong konting ngawit sa mga kamay ko Siguro nanibago lang talaga sa taas ng handlebar. Pero ngayon okay naman na, wala na, hindi ko na nararamdaman. Tapos hindi ko alam kung bakit. Siguro nga dahil nasasanay ka na ulit sa malapad na handlebar. Kapag si Pinky naman ang gamit ko, pakiramdam ko tuloy naka-raider ako. Kasi nga ang ng handlebar ang ikli kumpara dito Kayo mga kamambo, na-experience nyo ba yung ganun? Speaking of balance, try natin. Hindi naman magalaw ang kanyang handlebar. Alam mo yun, kapag binibitawan mo hindi siya yung lumiliko-liko. Ayan Depende na lang siguro kapag maraming load yung top box. Sa ngayon kasi belt bag at tumbler lang naman yung laman ng top box natin Sa stock na suspension natin, lalo sa likod, hindi ko mai-advise na isagad nyo to ng banking. Kasi ngayon pa lang, 'di ba, kanina na mention ko na medyo lumalambot na yung shock niya.
parang nagiging matalbog naman. Alam mo yun, kapag sa mga banking kasi hindi pwede yung ganun eh. Pero di ko pa din sure ha, malalaman pa rin natin yan siguro after break-in talaga at pag nailayo na natin ang husto. Tsaka kapag nasubukan na natin sa iba't ibang uri ng kalsada, doon natin talaga mabibigyan ng proper review kumbaga. Pero sa ngayon nakakapag-cornering naman ako ng maayos. Then again, gaya ng lagi kong sinasabi, hindi naman po kasi tayo biyasa talaga at hindi natin pinupush masyado ang sarili natin sa mga corners na yan. Siyempre, mas priority natin ang makauwi ng safe at ligtas sa ating pamilya. Pero ine-enjoy pa rin naman natin hanggat maaari yung ating motor. Singit, walang problema, basta mga sedan lang pero kapag mga Montero, yung mga SUV tsaka mga matataas na pickup, yun ang kapantay ng kanyang side mirror. Pero kapag mga sedan, wala, hindi tatama. Huwag kayong mag-alala kahit pa lagpas tong side mirror niya sa handlebar. Try natin tumabi sa sedan. Ayan. Ito X-Force crossover. Tingnan nyo guys kung hanggang saan na. Ayan, medyo mas mataas pa rin ng konti yung ating side mirror sa crossover. Wag lang talaga sa mga SUV at matataas na pickup. Ang luwag ng daan. Let's go! Excuse me. Di man siya ganun kabilis, at least no-compensate pa rin dahil sa comfort. Kasi kung tutuusin, yung performance nito stock, parang maiahalin tulad ko lang currently ngayong under break-in pa siya. Parang maiahalin tulad ko lang kay Pinky. Si Pinky by the way naka JVT ang panggilid. Bukod doon wala naman tayong ibang ginalaw doon, all stock naman siya. Pero yung acceleration nito sa kalagayan niya ngayon under break-in, halos katulad lang din ng kay Pinky. Pero siguro gagawa natin ng detailed review yan soon. So ngayon mga kamambo, pabalik na tayo. Pinawi ko lang talaga yung aking excitement at kate na mailabas at mairide tong motor na to ngayong may ORCR na tayo. Pero bukas kahit paano mas mailalayo natin siya, yung ride natin pa Batangas. Pero may i-upload ko yun pagkatapos pa nung upload nung isang video natin na nagbisita iglesia tayo sa Pampanga. So guys, pag napanood nyo yung bisita iglesia natin, pagpasensyahan nyo na po yung ating audio ha. Pero itong gamit natin ngayon mukhang mas maayos naman siya. So baka kahit wired siya, ito na lagi ang gagamitin natin sa ating mga future uploads. So dito ko na muna tatapusin ang ating video guys. Sobrang na-excite lang talaga ako na gamitin to at mailayo. Anyway, bukas yun, ride tayo. Kita-kits tayo guys sa next video. Ride safe po sa lahat. Peace!